inside of me. These feelings in my heart must be released. I feel so alive, I just can't help but see about the one who makes my heart beat. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. Ooh, His presence is a treasure this world can afford. Each day with Him is sweeter than before. He satisfies me, yet He makes me long for more. Even in the sunshine and the storm, I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. I love living in love with Jesus. I love knowing that He loves me. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love with Him. He makes the sun shine in my heart when the way is dim. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love. Oh, how I love living in love with Him. Amen and amen. Ang namahal ko, nawa ang ating pong buhay na ito ay masaya tayo na umiibig sa ating pong mahal na Panginoon Hesus. Ay pinapakita natin ang pag-ibig na ito na kung saan sa kahit ano ang ating ginagawa sa man tayo pumupunta ay dinadala natin ang ating pong Panginoon Hesus. Hindi lamang sa ating pong mga pagtitipon o sa mga pagsamba sa loob ng iglesia, kundi anuman po ang ating pong transaksyon ng buhay ay lagi po nating bitbit ang ating Panginoon Jesus dahil mahal natin siya. Wala tayong iniiwan ng ating minamahal. At ito po nawa ang maging laman ng ating puso at maging totoo sa atin. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sabat, malipayong adlaw na ipagpahulay. At sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa ay ating pong binapangaba. Mga minamahal ay siya po ang unang umibig sa atin at siya ang unang nagbigay ng lahat-lahat sa Kanya sa atin. Kaya marapat lamang na gayon din ay atin pong ibalik sa Kanya. Okay, so atin po binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan ng Google Meet. Magandang morning, happy Sabbath, Sister Marical and family. Sige po, at
At wala naman tayo. Good morning. Happy Sabbath po sa ating lahat. Maging sa FB Live. Gising-gising na po tayo mga kapatid sapagkat ngayon ay araw ng Sabat at tayo po ay may magandang panahon upang tayo ay magpatuloy sa ating pong pagpupuri sa ating Panginoon. God is good all the time and all the time God is good. God bless po. Amen and amen, Sister Marican. Yan mga minamahal, ay paalala po habang papalapit ang ating pong Panginoon Jesus ay marapat lamang na ang ating pong puso ay papalapit din ng papalapit. Na tayo po ay patuloy na nagpupunyagi, nakikipagpunyagi, patuloy tayo na may kagalakan at kasiglahan na siya po ay laging kinakatagpo at laging masaya ang ating pong puso kapag siya ay ating pong nakakasama. At nawa ganun din ang ating pong maging karanasan. Till Jesus comes, mga minamahal ko, ay magsama-sama tayo sa pagpapahayag ng kabutihan ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. At ating pong binabati rin ang mga nasa FB na sila po ay nariyan at naglagay na rin ng pong greetings sa ating binabati at binabati tayo ni Sister Imelda. Happy God first morning, everyone. Happy God, holy, blessed Sabbath, everyone. God bless us all. At kayo din si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Good morning po. Happy Sabbath po sa lahat. God bless us all. Yan. At good morning po sa inyo, Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Nawa ang patuloy na presensya ng ating pong mahal na Diyos ay sumainyo po. At si Tatay Ricover ay patuloy na bigyang kalakasan at kagalingan sa inyong pong karamdaman. At kayo din naman, siyempre kay Nanay Lita. At hayaan nyo po na ating pong babatiin din ang ilan sa mga komento nag-share ng video kahapon. Ay binabati natin si Raul Di Castro, Tita Gloria Garcia, Sister Anelia Cabahit, Brother Romel Sanggalang, si Manang Melda Gustilo, at kayo din si Sister Donna Morenos Felicitas, at Sister Janet Maribellosa ng Paz, all the way from Davao, at kayo din Sister Joy Villarosa, ang ating kapatid Jennifer Taroha, ating kapatid Rogin Pajares, ang ating kasama sa buhay Mimosa Enriquez, Brother Edelberto Corsanes, at kayo din nating kumpare kaibigan Joe Aaron all the way from Denver. At ating binabati rin ang kinabibilangan po nating distrito, ang South Bataan Districts, panguna natin po District Pastor Reyes Cabusa, at ang mga churches ng nakaparog dito, ang mga taga-Biyaan, Ipag Church, Hillview, at kayo din ang mga taga-Limay at Lamao Mission Group, at kayo din ang mga taga-Orion. Binabati rin natin ang Area 3 na panguna natin pong Area Coordinator Pastor Mark Hill Sarabia, ang mga churches ng Bataan, Olongapo at Zambales. Special mention natin ang mga taga-Liang at Binukawan na patuloy nating nakakasama, at kayo din ang mga taga-Talimundok at Hermosa Kulis SDA Church. At ating binabati sila Sister Ami and family. Good morning. Happy Sabbath sa inyong buong family, Sister Ami. Baka naka-unmute kayo, Sister Ami. Good morning po. Happy Sabbath po ating lahat sa mga bawat pamilya na nakakasama natin sa Google Meet at FB Live. At pasalamatan natin ang ating Panginoon at tayo po muling nagsama-sama sa umagang ito sa pag-almusal ng kanyang mga salita. God bless us all. Amen and amen. Opo, let's be thankful to God na tayo po ay muling nagtipon-tipon upang magsama-samang kumain ng spiritual na pagkaing almusal. Glory to God. At good morning, Brother Alan at sa inyong buong family. At kung kayo man po ay nasa Santa Cruz na, ay kamusta po sa lahat dyan. Regards po sa bawat mga kapatiran. Happy morning devotional po sa inyo. Good morning din po sa inyo, Brother Marlon, sa inyong pamilya, at sa bawat sa narito sa ating morning devotional. Dito na po kami sa Borac. Kagabi po kami dumating dito and magiging bagi kami ng programa sa araw na to. Punin po natin ng Panginoon at happy Sabbath po sa lahat. God bless us all.
Ayan, thank you so much sa inyong pong pagbati at gayon din ating pong binabati rin naman ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at gayon din ang mga kamag-anakan ni Sister Imelda sa Kiambao, Galarcia at Santos Clan. Binabati rin po natin ang ating pong mga kasamahan sa hanap buhay. Mga katubig, gising-gising na po kayo at tayo po ay mag-morning devotional na. At gayon din natin po binabati rin ng happy birthday, maligayang karawan. Ang sabi ng FB birthday ngayon ni Ma'am Melogene Sakdalan. At gayon din po ni Sister Micaela Pabros, ang ating kapatid Alvin Ubanya at ang ating pong ang elder ng Hermosa na si John Paul Caleja. Nawa marami pang birthdays ang inyo pong maging karanasan sa ating pong mahal na Diyos at ang blessing niya na pinagkakalob sa inyo ay maging higit sa inyong inaasahan at idinadalangin. At kayo po'y pakaingatan ng ating pong mahal na Diyos at patuloy na patnubayan at gabayan. At gayon din ay ating pong pinasasalamatan din ng marami ang ating pong mga ginigiliw na followers at mga sponsors. Yan. May God bless you po. At kulang ang salitang pasasalamat upang ipahayag namin ang aming kasiyahan na kayo ay laging nariyan at lagi po nakahandang sumubaybay at sumuporta. By the way, ating pong pinopromote ang ating pong YouTube channel at God's Messages of Love Ministry ang nakalagay po, pero dahilan sa ito po ay bago pa lamang, mahirapan po kayong hanapin. Ang first upload po natin ay yun pong atin pong morning devotional, Mahal Ka ni Jesus. Kapag yun po inyong hinanap, yung morning devotional, type niyo po yun, at Mahal Ka ni Jesus ay lalabas po siya. At makisuyo po natin pong paki-subscribe at tulungan po natin na ito ay lumago, na hindi lamang po FB viewers ang ating pumaabot, gayon din ang mga nagbabrowse sa YouTube ay atin naman din po silang maabot din naman. Okay, paki-subscribe lang man po at maglagay po ng like at share button. At ating po pinasasalamatan ang ating po mga sharers, sila Sister Jennifer Casimo, Ate Perez, Ate Sara Lim, Sister Maylene Basea, Ate Seni Istalita, Sister Melda Diego, Sister Nora Arena, Tita Lolet at gayon din si Ate Juby. Ayan. At ating mo binabati sila Ate Perez at si Sister Emma Halos Doniego, Nanay Eva Caños at gayon din Sister Margie Bacanim Rivera, na pawang sila po'y bumabati ng Happy Sabbath at good morning and God bless everyone. Okay. Magandang morning, Ate Lita and family. Okay, sa ating pong pagpapatuloy sa pagpupuri sa pamagitan ng pag-aawitan, umawit po tayo ng isang masayang awitin na kung saan ay patuloy nating maalala na ang kagalakan ay tanging matatagpuan sa ating pong Panginoon Jesus lamang. Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven.
tunay na may pag-anyaya at pangailangan, ang Come Holy Spirit, I need you. Damhin natin ang kanyang presensya, mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos, pinupuri ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, manlalalang manunubos sa tagapagligtas ng aming buhay. Ang pag-ibig mo'y wagas at di nagmamaliw noon, ngayon at magpakailan paman. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad, mahabagin sa lahat ng oras. Ikaw ang may akda ng langit at lupa. Nanghihi po kami ng tawad sa nagang pagkakasala, limang po itaya kami patawarin. Salamat sa regalo ng buhay ninyong pinagkaloob sa bawat isa. Bigyan kami ng kapayapaan ng puso at isipan, pagmamahalan sa isa't isa. Kayo maging sentro ng aming buhay. Wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa buhay namin. Nagpapasalamat din po kami sa mga may kaarawan ngayon. Kay Ma'am Melo Jean Sakdalan. Ganon din naman kay Sister Micaela Pabros at kay Brother Arvin Urbania at kay Brother JP Kaleha. Patuloy po silang pagpalain na marami pa pong kaarawan ang dumating sa buhay nila. Maranasan nila na kayong Diyos ng pag-ibig na nagbibigay ng kalakasan at katatagan sa buhay. Nagpapasalamat din po kami, Panginoon, kay Brother Jake Villarosa sa kanyang kamay na siya po ay muli makakapagtrabaho na. Ganun din naman po sa successful operation nila Sister Laura Padilla at ni Nanay Rosalina Miranda. Salamat din po Panginoon sa lahat ng mga answered prayer. Kung kami po ay nakatagpo ng kahabagan at kaawaan sa inyo Panginoon, maaari po ba pagalingin niyo po ang lahat ng mga may karamdaman ng stroke? Tatay Joel Laguna, Christian Trabado, si Ate Susan na kapatid ni Kuya David Jones, si Nanay ni Remark Mercado, si Monique Angeles, si Kuya Winprint Macodompis, si Julius Corpus na mild stroke. Ganun din naman po ang mga dinadialysis at candidate for dialysis. Si Kuya Sam Guillermo, Nanay Belen Sapico, Nanay Liwayway, Kuya Nonoy Abkilan, Tatay Faustino Calayo, Mariela Asli Sisgundo. Ang mga may cancer, miraculous and healing sa dalawang kaibigan ni Nanay Elsa, si Janet, si tatay ni Sister Jenny, si Ate Mila Abeliera, si Alex Abrador, Kuya Pilonomena Cuenca, PJ Marcelino Bertorbanos, Marco Artalejos, si John Lucas Agustin, si Ana Teresa Manila, si Sister Nancy Arvado. Continuous healing and recovery sa aming mga kapatid. Kay Ate Seni at sa kanilang sambayanan, kay Tito Boy, kay Chuck Racing, kay Willie Marquez, kay Nanay Diding, kay Tatay Romy Dabu, kay Tito Ed Bautista, ganun din naman kay Iting Lourdes sa kanyang CT scan to the echo ECG blood chem, naway maging normal po ang result nito. Dinadalangin din po namin sa inyo, si Kuya Tito Ruel Lopez, Tatay Mando Caños, si Kuya Benny Doniego, Brother John, Brother Erwin, Sister Marlene Cataros, Brother Yamil, Brother Jerome Dutimas, si Pastor Neil Adin Dutimas, si Auntie Vic Fernandez, si Sister Angie Tutimas. Ganun din naman po Sister Levy Bitog, Sister Abby Ambrosio, Nanay Juanita Kabakungan, Nanay Esther Kaibigan Tabian, at Nanay Baby Benitez, si Tita Mary, patuloy na kagalingan na siya po'y
patuloy na makalakad na. Dinadalangin din po namin sa inyo si Mama, si Nanay Josepina, si Ate Edith at si Kuya Mitch West. Patuloy po silang bigyan ng kalakasan, kalusugan na sila po ay gumaling sa kanilang karamdaman. Ganun din naman po si Kuya Edgardo Manansala, Tatay Jesus and Ate Joy Villarosa, Nanay Meli Paudarin, Engineer Humalon, Joshua and Leberoche, Sister Jessa, anak ni Ate Marlene de Gaspi na may sleep dis sa asawang si Kuya Rapi, Nanay Narcisa, Ate Edith Jones, Kuya David Jones, si Tita Lita Baluyot, Ate Lilia Rehenes, Brother Jonathan Tabora, Sister Beng Ferrer at ang kanyang ating si Sister Lizelle Timario. Dinadalangin din po namin sa inyo si Ate Sarah Marie, naway patuloy din po siyang tulungan na siya po ay bigyan ng kalakasang kalusugan at sa kanyang mga nararamdaman inyo po itong pawiin. Ganyan din naman po si Ate Rebecca Pilayo, Kuya Jack Lord Diego, Roda Dawal na may heart problem, Nanay Meli Pagosa, Nanay Lucy, Ate Minda Aquino, Ate Marina Langdeo at ang kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy na bigyan ng kalakasang kalusugan ang bawat isa. Kuya Lino Mateo, si Ate Rosemary Pilina, Nanay Linda Costunjo, si Ate Pereyes, si Marvin Rabosa, Sister Jillian Espiritu sa kanyang kalusugan, Sister Queenie Dungka, Health and Healing and Recovery sa naranasan niyang operasyon. Ganun din naman po si Gerald Logo, Sister MJ Health and Healing and Recovery. Dinadalangin din po namin sa inyo si Kuya Jung Villarosa. Ganun din naman Tatay Ricardo Bacobe, patuloy na kagalingan, kay Tita Nene, kay Tito Ruben, kay Melissa Enpansi na may brain bleeding, kay Tatay Moises Basea, at kay Yula na anak ni Sister Ann, naway humupa na ang kanyang pigsa sa ulo. Naway dinadalangin din po namin sa inyo si Pastor Ray Escabosa, sa nalalapit na operation, inyo po siyang tulungan na maging successful po ito. Ganun din naman po kay Kuya Dante, kay Kuya Arnie, kay Matthew Tusi, naway makapagsalita na ang batang ito. Ganun din naman po kay Ate Nora Arena sa kanyang kalusugan, kay Abby, naway siya po ay makalakad na, at si Melanie Malit sa kanyang MRI, naway maging normal po ang result, at si Rayana de Gaspi sa kanyang operation maging successful po ito. Si Nanay Rosalina Miranda patuloy na kagalingan sa naranasan niyang operasyon. Ganun din naman kay Skyral Gabriel, makalakad na po siya at makapagsalita ng batang ito, at si Auntie Adela Bermudez na nasa hospital na may typhoid fever, inyo po siyang tulungan. Ganun din naman ang aking pinsan na si Clarice De Hongko, naway siya din po inyong pagalingin. Dinadalangin din po namin sa inyo ang anak ni Ate Tina Lat na naaksidente, inyo po siyang tulungan, at ang mga bawat isang may karamdaman na hindi ko po nabanggit, naway patuloy po silang gawaran ng iyong mapagpalang kamay na nagalis ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. Basbasan at pagbalain ng gamot, tubig, pagkain na dumadaling sa kanilang katawan, makapagbigay po ito ng patuloy na kagalingan sa bawat isa. Blessing sa aming morning devotional, 7-7 prayer care group, sa aming mga sponsors, sa aming mga followers. Patuloy niyo pong pagpalain sa umagang ito, ibalik sa kanilang siksik liglig umapon ng mga biyaya sa kanilang kabutihan. Kay Sister Gladys, kay Gail, kay Happy at Manugang at Apo ni Ate Minda Aquino, kay Gio Miguel, sa lahat ng OFW workers, saan sila naroon, inyo po silang patnubayan. Edwin Garcia, si Hazen, si Morphy Roque, Yonica Villarosa, ang buong pamilya ni Ate Lega Gumayagay, at ang buong pamilya ni Ate Perez, ang buong pamilya ni Tita Peli, ganun din ang buong pamilya ni Ate Laura, si Kayla, si Kylo, at si Kathleen, panumbalikin sa pananampalataya. Sila ay Silvestre, to be reminded of God's goodness and grace. Sister Jen Argumido, Kevin Silverio, increase of faith, blessing and guidance. Kay Sister MJ sa kanyang ministry, kay Tita Lolet, kay Ate Jo Soriano, kay Lola Elena at kay Lola Romy, ang mga pinagdaraan ng problema, maging magana kanilang pasanin sa tulong ng Panginoon. Tatay William Balicoco and family, Arlene Bosa, Manyaol family, Baluyot family, Sister Maylin Basaya, Ate Tina Lat, Reyes family, Angel Polguera, Sister Sheila Albanza, Sister Annalyn Puntod, si Jacob at si Joshua na anak ni Sister March, ganun din si Ate Judith, ang kanyang asawa, si Diane, at ang dinadalangin din namin ng Santa Cruz is Day Church, naway magkaroon ng peace and unity ang bawat isa. Ganun din naman po si Juster Joy Hinampas, sa kanyang interview siya po ay makapasa, at dinadalangin din po namin si Royce Ann Colliantes, siya po ay makapasa sa entrance ng BPSU upang makapasok siya ng third year college. Dinadalangin din po namin sa inyo ang Bible student ay newly baptized ng Barangay Tambo Music Ministry, guidance and protection and blessing sa buong kahilingan ni Sister Mary May Espiritu sa buong pamilya. Ang Lamang Mission Group, ang Imelda Church Building, ang Kinawan, ang CLPM, ganun din naman ang ginaganap na mga crusade sa buong mundo, at sa Women Ministry Crusade nila Sister MJ, at ang lupa ni Tito Boy ay mabili na ang kalooban siya maganap at tipong sa amin. Ang mga bagong binyagan sa Lamang West Manggahan, inyo po itong patnubayan. At ang iyong anak na gagamitin sa umagang ito, itago sa krus ng iyong kalbaryo, pahiran ng langis ng kabanalan ng kanyang labi,
Bawang sa inyo lamang ang kanyang sasalitain, maging pagpapala sa bawat isa. Bigyan po kami ng magandang internet connection. Ito po yung kaaway na si Satanas. Makatapos po kami ng walang hadlang ang pagpapala ng langit nang siyang maranasan ng bawat isang naririto. At binabati po namin kayo ng maligayang araw ng Sabat. Ito pong Sabat dalangin sa matamis sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen and amen. Kay Amen. Sister sa kanyang panguna sa atin sa panalangin. Purihin natin, pasalamatan natin at ating sambahin ang Diyos na lumalang sa atin. Ang ating pong manubos tagapagligtas, siya ang dahilan kung bakit tayo naririto. Ang namahal, ang pag-ibig niya ay nahayag, una nang tayo ay kanyang lalangin mula sa kanyang larawan at wangis at tayo ay kanyang tubusin sa pamamagitan po ng kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, every gising is a blessing. Lagyan ng ngiti ang ating mga labi sapagkat tayo po ay tumanggap ng napakaganda at napakaagang regalo. Ito po ang regalo ng buhay. Opo, mga minamahal ko, minsan lamang tayo daraan sa mundong ito. Maikli lamang po ang panahong ating ilalagi. Nakikiraan lamang po tayo. Kaya nga po, wag na natin sayangin ito sa pagiging malungkutin at laging nagkikimkim ng sama ng loob at may kagalit. At gagulin po natin sa pakinabang na kapraanan na kung saan ang layunin ng Diyos nang tayo kanyang lalangin ay tayo ay para sa kanyang kalwatian at sa kanyang kapurihan. At sikapin po natin na ito ay ating magawa sa pamamagitan din niya na nagbibigay kapangyarihan upang atin po itong magawa. Kaya nga lagyan ng ating mga labi at ating pong sabi nga ng ating pong buting apostol, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. At kung atin pong gagawin iyan, ay tunay nga mga minamahal na atin pong tinutulungan din ang ating pong sarili sapagkat a merry heart do it good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Piliin po natin na maging mapagpatawad, piliin po natin na maging masaya lagi sa may kagalakan, piliin natin na ang ating pong buhay na ito ay maging laging nakatalaga sa Panginoon. Ayan. At ating pong binabati rin ang ating pong mga kasama sa FB Live. At andyan sila, Brother Chris Pongski, Sister Annalie, at ang buong family. Good morning po sa atin lahat. God bless us all. At Sister Bayan Salas ay bumabati rin po. At si Nanay Juanita Arabos Gabakungan, good morning po and happy Sabbath po sa ating lahat. God bless us all. At Sister Leia Gumayagay ay bumabati rin. Ang good morning po, happy Sabbath po sa lahat. God bless us all. At gayon din si Ate Rita ay bumabati rin ang ating kapatid na Rogin Pahares. At gayon din si Sister Janet Maribel Yosay ng Paz. At ating mga kapatiran dyan sa inyo pong pupuntahan ngayon, Sister Janet, ay shout out po sa inyo and happy Sabbath and God bless po sa inyong pong ministry. At yan din si Ate Pe, ang sabi niya maraming salamat si Sir Imelda sa prayer po, God bless. At si Ate G, Conocido, aming pong kapitbahay, ang sabi niya good morning po. At si Ate Peli, happy Sabbath po, good morning and God bless us all. At ating pong patuloy kayong inaanyayahan, mga minamahal ko, na meron po tayong YouTube channel. Kakapanganak lamang po kagabi. Kaya nga po ay ayusin pa natin. Magkakaroon tayo ng mga yung may tawag doon yung mga video bago pinapalabas po. At ipapakasuyo natin sa ating pong mga kapatid na kabataan na maaaring maglagay noon po. Ay paki-subscribe niyo po. Ang pangalan po ay God's Messages of Love Ministry. Pero para mahanap nyo ng mas matulin, ay pakitype nyo po ang morning devotional, tapos ay mahal ka ni Jesus. Lalabas po yon. Tapos po ay pakisubscribe nyo po, mahal ko, upang sa gayon ay hindi lamang ang FB Live viewers natin ang maabot natin, kundi yung mga nagbabrowse din po sa YouTube ay atin naman din pong maabot, mga minamahal ko. Pakisubscribe, like, at atin pong i-share. Okay, ang oras po natin ay alas 5:56 na ng umaga. Kaya nga po tayo ay bumangon-bangon na, gumising-gising na. At halina po, tayo po ay mag-morning devotional na. Ang buong family ay magkakasama nawang magtungo sa altar ng Panginoon. At sa ilalim ng bandera natin, Prinsipe Emmanuel, ay tayo po ay magsasabing nagkakaisa, as for me and my house, we will serve the Lord. Okay, bago tayo umusad, tayo po muna ay manandaling manalangin.
Dakila naming Diyos, Ama naming banal, handa na po kami na kami po ay pumasok sa iyong paaralan. Handa na rin kami na kumain ng inyo pong tinapay ng buhay at uminom ng inyo pong dugo. Nawa o Diyos, ang spiritual na almusal na ito ay tunay nga na maging pagpapala po sa amin, bumago ng aming pong mga buhay, magpagaling sa lahat ng aming mga karamdaman, partikular ang aming pong spiritual na pagkakasakit, upang sa gayon ay maging malusog ang aming pong pisikal, emosyonal, mental, sosyal. Ang kabuuan ng pagpapagaling nawa ay ilapat nyo sa bawat isa. Nawa o Diyos ay ang inyong banal na spirito ang inyong isugo gaya ng inyong pong pangako na siyang magkaloob ng karunungan ng gaganing langit at siyang magbigay linaw ng lahat ng aming pong mga mapapakinggan at mababasa, at nawa ay ito po ay may practice namin sa pang-araw-araw naming buhay, at gayon din may share din naman namin upang hindi lang kami ang na-bless, kundi ang blessing ay aming mapalaganap sa pamamagitan ng aming pagbabahagi. Ang iyong mga anghel nawa ang iyong igawa din upang kami po ay maingatan, mabantayan kami at huwag mapasok ng tukso, kundi bagkos makayari po kami na kayo ang nataas, naluhati at nabigyan kapurihan, kayo at kayo lamang at wala na pong iba. Tago nyo kami sa likod ng iyong krus at kayo magsalita sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig sa ang panalangin at pong niling alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Hesus. Amen and Amen. Okay, so hayaan nyo po na atin po namang ding i-share sa screen ang ating pong babasahin ngayong umaga. By the way, ating pong binabati si Nanay Diding Dabu at ganyan din po si Sir Leonie Gregorio Evangelista. Ayan, shout out po sa mga taga Binukawan, mga taga Liang, mga taga Orion Wakas. Sabi ni Tita Lolet ay happy God first morning, happy blessed Sabbath, holy Sabbath sa lahat. Sa mga taga Ipag at ganyan din sa mga taga Biyaan at sa mga taga Hillview. Okay, so atin pong share sa screen ang ating pong talakayin ngayong umaga. Okay, mahalaga po ito na atin pong laging matatandaan. Ano po? Ay hindi lamang sa mga lugar ng pagtitipon atin pong binibitbit ang ating pong Panginoon Hesus, kundi sa bawat ating pong patutunguhan, bawat ating ginagawa, ikinakailangan po na daladala natin ang ating pong dakilang tagapagligtas. Napakahalaga po niyan, mga minamahal ko, no? Kaya nga sabi dito, mga prinsipyo sa negosyo. Ngayon po ay Hunyo 14. Ang sabi ng ating pong kitext sa Marcos 8:36 at 37, ano ang mapapala ng isang tao kung makamtab niya ang buong mundo at mawala ang kanyang sariling kaluluwa? O ano ang ibibigay ng tao bilang kapalit ng kanyang kaluluwa? Ayan, so yan po yung kitext. No, akin po kayong inaanyayahan na minsan pa atin pong gamitin ang ating pangatwiran at ating pong pag-isipan. Ano nga bang mensahe ang nakapaloob dito sa atin pong pagtitipon ngayon? Maigi po yan, ano, mga kapatid, sinasadya nating itanong. Hindi po nagkataon na tayo ay dumalo po, hindi tsamba po yan. Yan po ay by design. Yan po ay pag-anyaya ng Diyos na ating tinugon. Kaya nga po maigi na ating po tanongin, Panginoon ko, ano bang nais yung may turo sa akin? Ano bang nais yung na aking mapag-alaman ngayong umaga? Ano po? At ating pong samahan ng napakaraming prayers, pamamahal ko. At ito'y maging totoo sa atin, may kabuhay natin ito. Okay, heto po ang laman ng ating pong babasahin. At actually, no, ito pong ating tinitingnan, yung ating key text. Actually, ito po ay naawit na kagabi. No, yung kung kamtan mo man ang mundo, kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan. Mga minamahal ko, yan po, no, baliwalang lahat yan kung wala tayong Panginoon Hesus. Meron nga tayong lahat ng yon, ngunit mapapahamak naman po ang ating pong buhay. Ano po ang kapakinabangan nun? Okay, so ito po ang laman. Ito ang lugar ng mga tagasunod ni Kristo na kilalanin ng kanilang pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay, at upang isagawa ang prinsipyo ng kanilang pananampalataya sa lahat ng mga relasyon sa buhay. Kabilang ang mga transaksyon sa negosyo, hindi nila maaaring kinakatawan ng tama ang relihiyon ni Kristo. Ano po sinasabi sa atin? Bitbitin ng ating pong Panginoon Hesus sa bawat ating pakikipag-usap kung kanino man at saan man, kasama ang ating pong Panginoon Hesus. Sa bawat ating dealings in our life, mga minamahal ko, dapat involve ang Panginoon Hesus sa bawat ating desisyon.
Gayun din po sa ating pong tinutukoy dito, transaksyon sa negosyo, marapat lamang nakapartner natin ng ating pong Panginoon Hesus. Ang sabi dito, at dapat silang ano daw po, maging tapat sa Diyos, gayon din sa iba. Mga minamahal ko, yan po binabanggit natin. Ang relasyon natin ay horizontal and vertical cross. Mga minamahal ko, madalas na sinishare ito ni Sister Ami. Ano po? Dapat ay mapayapa ang ating pong ugnayan sa ating pong mahal na Diyos at gayon din ay mapayapa ang ating ugnayan sa ating pong kapwa-tao. Tayo'y tapat sa Diyos at tayo po din ay tapat sa ating pong kapwa. Hindi lamang tayo, mga minamahal ko, nagsasabi ng totoo sa ating mahal na Panginoon, ganon din dapat masumpungan tayo na nagsasabi tayo ng totoo sa ating pong kapwa-tao at hindi tayo sinungaling. Ang sabi dito, maaari bang maging hindi tapat sa Diyos ang isang tao? Basahin ang sagot ng propeta. Magnanakaw ba ang isang tao sa Diyos? Gayunmay ninanakawan niyo ako. Ang mga ikapo at mga handog ay sa Diyos. Opo, mamnaman ko, sa English ay mas matindi ang kanya pong pagkabanggit. Ang ginamit niyang salita ay rob. Yung stealing, yan po yung pang-uumit. Yan po ay mga ginagawa na kung saan kinukuha natin yung hindi atin na hindi alam nung pong kinukuhanan natin. Samantalang ang rob, mga minamahal ko, yan po ay pagkuha ng porsahan sa mga bagay na hindi atin na alam nung atin pong taong kinukuhanan yung atin pong ginagawa, harapan. Yan po ang rob, mga minamahal ko, no? At yan po ang ginamit. Nananakawan ba natin ang Diyos? Opo daw, sabi niya. Gayunmay, ninanakawan niyo ako sa pamagitan daw po ng ikapo at mga handog ay sa Diyos. Opo. Sa God First Morning, ito po ay laging tinatalakay. Opo. At kahit anuman pong pag-uusap, lagi tayong babalik sa pagiging mabuting katiwala. Opo. At yan po kasi ang ating kalagayan. Ang lahat ay sa Diyos, pagmamayari po ng Panginoon, at tayo'y pawang mga katiwala lamang. At ang hinihiling sa atin ng Diyos ay maging tayo ay mabuting katiwala. Hindi po katiwaldas, mga minamahal ko, no? Kundi tayo ay dapat na maging mabuting katiwala. Ang sabi dito, ang mga paraan sa ating pag-aari ay dapat ituring bilang isang sagradong pagtitiwala. Upang magamit sa kalulatian ng tagapagbigay, ang pagtanggi sa sarili ay kondisyon ng kaligtasan. Anong sinasabi sa atin? Mamnamahal ko, yung anuman ang ating tinatangkilik, yan man ay pananalapi, yan man ay talento, yan man ay oras, mamnamahal ko, anuman ang meron tayo, galing sa Diyos yan, at yan po ay sagradong pagtitiwala ng Diyos sa iyo, upang ito ay magamit tanging-tangi sa kalwalatian noon pong nagbigay. To honor, mga minamahal ko, yung atin pong and to give glory back to God, mga minamahal ko, yan po ang dahilan kung bakit tayo ay pinagkatiwalaan. Ano po ang sabi? Kinakailangan ang alin daw po? Yung pagtanggi sa sarili. Ay, maatin po itong maging saluubin. Ano po? Kasi sabi nga ng ating Panginoon Hesus, mga kapatid ko, ganito sabi niya, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanan niya ang kanyang krus, at siya ay sumunod sa akin. Tanong, sa ating pagsunod kay Kristo, meron ba tayong pagpapatawad? Meron. Pag-aaring ganap? Meron. Meron ba tayong kaligtasan? Meron. Meron ba tayong buhay na walang hanggan? Meron. Meron ba tayong makalangit na tahanan? Meron. Ano po ang sumusunod? Tumatanggi sa sarili. Tanong, brother, paano kung hindi ako tatanggi sa sarili at hindi ako magpapasa ng aking krus? Ang sabi po doon, hindi tayo makakasunod kay Kristo. Baliktarin nyo lang. Ano po kasi ang sabi niya, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin o gusto mong sumunod kay Kristo, dapat mayroong pagtanggi sa sarili at may sakripisyo. Ano po, mayroon pong pagpapasa ng ating mga krus. Kaya ang sabi dito, ang pag-ibig sa kapwa-tao na hindi naghahangad ng kanyang sariling bunga ng walang interes na pag-ibig na yon na naging katangian ng buhay ng ating manunubos. Yaong mga dahil sa pag-ibig kay Kristo ay nagtakwil sa kanilang sarili
ay makakatagpo ng kaligayang hinahanap ng mga makasarili na walang kabuluhan. Kaya nga po, mga minamahal ko kanina, di ba, inawit natin, happiness is the Lord. Opo, maraming mga tao, kabilang na po ako doon, na kung saan ay hinahanap natin ang kaligayahan sa mga bagay ng mundo. At aking nasumpungan, ako'y napatunayan ko, mga minamahal ko, na hindi maaari na yung aking mga pinaghanapang bisyo ang magbibigay ng kaligayahan tunay. Opo, panandalian. Kapag ka ikaw ay lasing na lasing, ay parang siniisip mo na wala ng problema, natagpuan mo ng kaligayahan. Pero tanong, kinabukasan, kamusta? Aba, mas lalo pang nadagdagan. Meron ka ng problemang inaalala, masakit pa ang ulo mo. At hindi ka makabangon, hindi ka makaulapay. Ganon din po ang mga sugahan, mga paninigarilyo, yung pong mga pinagbabawal na gamot, yung pong mga ino-offer ng sanlibutan. Yan po ay hindi makapagbibigay ng tunay na kaligayahan sapagkat ang tunay na kaligayahan ay kay Kristo lamang po. Iyan ay matatagpuan natin sa atin pong Panginoon Jesus kapag natutunan natin siya mahalin. Wala na pong gaganda pa at mas magiging masaya pa ang maisip mo na pinaglilingkuran mo ang Diyos na sa iyo ay nagligtas. Sa iyo ay nagmalasakit na dahil sa iyo siya po ay napapako sa krus at namatay at muling nabuhay. Opo, ang sabi dito sa ating pong pagdurugtong pa, ngunit yaong mga gumagawa ng kanilang sariling kasiyahan at makasariling interes na pangunahing layunin ng buhay ay mawawalan ng kaligayahang inaakala nilang matamasa. Marami tayong mababasa, mga minamahal ko. Isa dyan si Michael Jackson, ano po? Sabi niya, I was never happy. Sabi niya ganun, mga kapatid, ano? Pero inyo, paano mo masasabi na ikaw ay sikat, ikaw ay maimpluwensya, ikaw ay mayaman, at nasa'yo na lahat. Tapos sasabihin mo, ikaw ay hindi naging masaya. Actually, hindi lamang po sa mundo nating ito, atin po nakita yan, ano, kundi sa banal na kasulatan. Mga ko, tignan niyo po at pag-aralan ang buhay ni Solomon. Nasa kanya na ang lahat, pero sabi niya, walang kabuluhan o walang kabuluhan. Ha? Yun yung ating hinahanap, yung ating yung ginugusto. Samantalang nakuha niya ang lahat. No po, siya po ang pinakasikat na hari. Siya po ang pinakamarunong na hari. Siya po ang pinakamayamang hari, mga minamahal ko. At lahat ng magugustuhin natin, meron siya. Kayamanan, meron siya. Mga minamahal ko, asawa, nako, 1,000 ang kanya pong mga asawa at mga kapit, mga minamahal ko. Pero ang sabi niya, walang kabuluhan o walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat ang puwang na nariyan sa puso natin na hinahanap natin na punan ng makamundong bagay, hindi po mapupunan. Sapagkat ang piece of the puzzle na yan ay tanging lapat lamang sa ating pong Panginoon Jesus. Kaya pagka iyan ang natagpuan natin, iyan ang ating pinit doon sa kulang sa ating pong puso, yun pa lamang natin mararanasan at mararamdaman ang ating kakumpletuhan. Okay, so ating pong basahin pa muli ang ating pong babasahin. Wait lang bang po, ating po itong ililipat. Ano pa ang sabi dito? May sasabihin si Apostol Pablo sa paksa ng sistema ng pagbibigay. Gusto po natin linawin, no po? Mahabang panahon na akin ding na-miss ito, mga minamahal ko, no? Salamat sa ating pong pamunuan upang ito po ay i-highlight, mga minamahal, no? Kapag ang sabi ng Malakias ay nananakaw ba natin ang Diyos? Oo, ninanakawan natin daw siya sa pamagitan po ikapo at panghandog. Maaring tayo tapat sa ikapo. Marami sa atin ang tapat sa ikapo. Pero tandaan natin, ang sabi po doon, hindi lamang po ikapo, kundi meron pong tinatawag na handog. Mga naman ko. Kaya, tapat ka sa ikapo, ngunit sa handog hindi. Ay, mga kapatid, mag-isip po tayo. Do your math. Mga naman ko. Kasi, ang sabi doon, ang pagnanakaw, yun pong sa mga ikapo at mga handog. Okay, naibalik mo yung ikapo, which is yan ay talagang sa Diyos. So po, pero tandaan nyo, yung 90% sa Kanya pa rin, mga kapatid ko, no? Kaya nga, yung pong handog na hinihingi rin sa atin na angkop at pantay doon sa biyaya at pagpapalang ating natanggap, ibinabalik po ito po ay atin pong ibinibigay sa Diyos bilang tanda ng atin pong pagpapasalamat at pag-ibig sa Kanya. Ito po, yung sa ika po, Kanya po talaga yon, no po? Yun ay banal sa Diyos, gaya po ng Sabat. No po?
At yung pong handog, yun po ay atin pong pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos. Okay, pag hindi natin binalik, mga naman ko, pag hindi natin binigay, ay, nako, na lalagay po tayo doon sa salitang ginamit na you rob God. Okay, ano pong sabi dito? Ngayon, tungkol sa koleksyon para sa mga banal, gaya ng inuutos ko sa mga iglesia sa Galacia, ay gayon din naman ang gawin ninyo. Ang alituntunin ng Diyos sa pagbibigay gaya ng pinahayag sa kanyang salita ay hindi nagbubukod ng sinuman at ito ay hindi nanindigan ng gusto sa sinuman. Hinahawakan nito ang mahirap ngunit magaan at hindi talaga nararamdaman ng mayayaman. Sabi ni Kristo, kung nasaan ang iyong mga kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kung mag-iipon tayo ng ating kayamanan sa langit, ang ating puso ay nasa langit. Mga minamahal ko, paano ba nag-iipon ng kayamanan sa langit? Aba, ating pong ginagawa ang banal na kalooban ng Diyos. Sinusunod po natin ang ayon sa kanyang sinasalita. Kaya nga po, mga minamahal ko, ay ang sabi dito, kung ang ating kayamanan ay para doon sa langit, ay ganun din po, mga minamahal ko, ang ating pong puso ay naroon din. At ganun din naman, vice versa, sabi niya, kung ang ating kayamanan nasa lupa, ang ating mga puso ay ilalagay sa mga bagay sa lupa, nababahala tayo tungkol daw po saan? Sa pagkalugi at nababalisa tungkol sa mga pakinabang at kayamanan. Kapag ka ganun, ang ating pong puso ay nasa makalupang lugar. So po, lagi tayong balisa, lagi tayong nagkukwenta, naku, kulang na. Paano ko pang ibibigay? No? Kaya nga gusto natin madagdagan yung ating kayamanan sa lupang ito. Mga kapatid, ano na ipagpapalit natin kapag gano'n? Tulad ng mga sa timbangan ng sanktuaryo, ang pag-aalay tinatansya alinsunod sa diwa ng pag-ibig at sakripisyo na nag-uudyok dito. Ang mga pangako ay tiyak na matutupad din sa liberal na mahirap na lalaki o babae. Nakakaunti ang inamayalok, ngunit nagbibigay ng kaunti ng libre. Tulad ng sa mga mayaman na nagbibigay ng malaking bahagi sa kanilang kasaganan. Naalala ko po yung dalawang nag-o-offering doon po sa church na kung saan ay ito po ay pinoint out ng ating pong Panginoon na sino daw po ang mahigit na nagbigay. Yung pong babae, balo, na kung saan ay nagbigay ng ilang kusing lamang. Ang sabi niya, iyon ang nagbigay ng marami. Bakit? Sapagkat ang kanyang ibinigay ay yung kanyang lahat-lahat sa kanya at ibinigay niya dahilan sa dikta ng pagmamahal. Dapat ganun po tayo, mga minamahal ko. Ang kaharian ni Kristo ay dapat na nakikihigit sa daw po sa lahat ng iba pang interes. Pinapakain ng Diyos ang maya at binibihisan ng lirio. Hindi ba niya ganoong iniisip ang mga pangailangan ng kanyang mga anak? Kaya bakit tayo mag-aalala? Bakit tayo mababalisa, mga minamahal ko? Sapagkat ang Diyos ang siyang nagpo-provide. Ito pong mga nabanggit na ito, kanyang pinrovide at hindi niya pinagkulang, ikaw pa kaya na kanyang pinagbusan ng buhay, ikaw ay kanyang pagkukulangin? Kapag ka ikaw ay nagbalik ng iyong ikapo, at kapag ikaw ay nagbigay ng iyong handog, o anuman ang iyong ginagawang pagsasakripisyo alang-alang sa pangalan ng Panginoon, yan kaya ay iyong magiging paghihirap at pagdurusa, mga kapatid. Atin pong pakinggan ang pangako ng Diyos, mga minamahal ko. Sabi niya, hindi ba niya gaanong iniisip ang pangailangan ng kanyang mga anak? Opo, mas higit po kayo sa maya at sa mga liryo. Kaya nga po, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Okay, so yan po ang ating pong aralin ngayong umaga. At minsan pa ang pamagat ng ating pong talakayin ngayon, mga prinsipyo sa negosyo. Okay, so ano po ang ating pong nasumpungan na pagtuturo ng ating pong mahal na Diyos ngayong umaga? Ano po ang ating pong natatanging aral at pangaral na nakarating sa atin na kung saan ay maaari nating may apply sa ating pong buhay. At kung meron tayong mga patotoo, mga minamahal ko, sa mga bagay na ito na ating pong pinag-uusapan, ay mas mahigi po na magkaroon tayo ng personal na testimonya. Okay, sino yun? Okay, Ate Rita, sige po, go ahead. Thank you sa pangunguna. Good morning po. Di ako naka-good morning kanina, Elder, kasi nasa CR ako nung mga kapatid, ito po yung tinalakay doon sa ating camping Itong mayroong pagdidiin na mainam doon sa ating ginawang camping. At nakakatuwa yung mga testimony doon. Isa sa testimony na pakinggan ko dahil lahat naman po ay
May replay po, kaya kung inyo pong babalikan yon, ay napakagandang mga testimonya po inyo mapapakinggan. Meron po tayo doong kapatid na kanausap po ng pastor na sabi niya, sige, magtatapat po ako, pastor. Pero paano po ako magtatapat? Tricycle driver lang po ako. At ang kinikita ko po sa loob ng 1 linggo, 1,000 lang. Sabi niya ganyan. Sino ba ika ang nagsalita? Hindi ba ata ng Diyos? Subukan mo. Subukan mong magtapat. Paano nga ako makapagtapat, pastor? Sa totoo lang, meron pa siyang mga utang. Doon pa lang sa mga utang na babayaran niya, para talagang napaka-imposible na yung 1,000 kinikita ay talagang magkakasya sa kanya. Pero ang hamon ay kanyang ginawa. Alam niyo po ba, unang araw pa lang, naka 1,000 na agad siya. Nakita niyo po ang kapag inuna po talaga natin ng Panginoon at nagtiwala tayo sa kanyang salita, hindi po tayo mapapahiya. Dahil totoo po ang Diyos sa kanyang pangako. Amon yun, kinikita niya ng pang 1 linggo na 1,000, isang araw pa lang nung siya nagtapat, binigay na ng Panginoon. Kaya minsan, meron naman din isang kwento, di yun nga po, sabi, mag-aano siya, di pinagpala po siya ng Panginoon. Una, maliit pa lang, babalik. Pero nung sumunod, palaki ng palaki dahil nagtatapat naman siya. Pero nung malaki na, parang pinanghihinayangan na. Sabi niya, pastor, ang laki na buhay. Ano ba kapatid ang gusto mo? Ganito na ipagpe-pray natin. Pag-pray natin na huwag ka na pagpalain para hindi ka na magbigay ng malaki. O magbibigay ka ng malaki dahil pinagpapala ka ng Diyos. Andyan lang po tayo mga kapatid. Yan po yung mga pagpipilian natin. Tayo po ay manampalataya. Karanasan nating lahat yan at alam kong lahat ay makakapagpatunay kapag inuna talaga natin ang Panginoon. Totoo po, talagang hindi po tayo pagkukulangin. Sa amin pong kalagayan na ito, talagang wala naman na po kaming mga trabaho. Pero alam niyo po, pag lumabas si Abay, magugulat ka, makaka-500. 2 araw na po namin yung kung kami lang 3 nila nanay, ay sapat-sapat na po sa amin at nakakapagtabi ka pa po doon. Kaya, yun lang po, dahil sa ano man ang talagang ating makuha o ibigay na big blessing, unahin agad si Lord. Hindi po tayo pagkukulangan mga kapatid. Salamat po. God bless us all po. Amen and amen. Ayan, napakasarap na makinig po ng mga testimonya po, mga minamahal ko. Pero let us be reminded, mga minamahal ko, huwag natin gawin ang pagtatapat sa pamagitan po ng pag-expect ng pong mga material blessing. Kasi tandaan po natin, mga minamahal, hindi ang blessing po ay hindi po limitado sa material lamang. Kasi kung isipin niyo po ito, ikaw man ay milyon-milyon ang iyong tinatanggap. Pero ikaw naman ay lagi-lagi naman sa ospital. Buwan, linggo-linggo, nasa ospital ka. Nasa doktor ka, nagpapatingin ka. Tanong, saan mapupunta yung milyon-milyon mo? Di din po sa doktor. Di yung doktor po ang yumaman. Kaya ano po sinasabi ko? Yun pong blessing ng ating pong mahal na Panginoon Diyos, huwag nating limitahan lamang sa material. Kasi ang ating pong health ay wealth. Po, ayan nga, actually, yan po yung pinag-uusapan kanina sa ating pong God First Morning. Yung health reform na binigay po sa atin. Napakahalaga po ang kalusugan kasi kung ikaw po ay may sakit, paano ka makakapaghanap buhay, mga naman ko. Pero it doesn't mean na yung pong material blessing ay we-withhold ng Diyos. Hindi po ganun. Kung kinakailangan natin, yan po ipagkakalob ng Diyos. Pero tandaan natin, yung atin lamang pong needs ang isusupply niya. Yung wants ay mga kapatid, hindi po kasama sa usapan yon. Yung pong ating pong mga gusto lamang para mas marami lamang yung ating tinatangkilik ay hindi po ganon. Mga naman ko, yung ating pong basic needs, yan po ang ipoprovide ng ating pong mahal na Diyos. Kaya nga, napakahalaga, subukan natin. Mga kapatid, ang nag-challenge po, hindi po ako. Hindi po ang ating pong pamunuan. Ang mismong nag-challenge po ay ang ating pong mahal na Diyos. Yan po ay kanyang salita. Mga naman ko, subukan ninyo ako. Ang sabi yung ganon. At tingnan ninyo kung hindi ko ibubuksan ang mga bintana ng langit at ibubusan nyo isang pagpapalang walang sapat kayong kalalagyan. Kaya napakahalaga po, mga naman ko, na sa ating buhay ito. Ayan, Ate Lita, sige po, go ahead. Opo, pagdaragdag lang, Elder. Kaya nga po hindi lang naman din sa pera tayo susubukin. Ang talento, ang oras natin ay talaga naman ding nararapat lang natin ibalik kung ano ang para sa Panginoon. Tama yung sinasabi ni Elder, ang health ay wealth. Pero kung doon sa pera pa lang, hindi na natin kayang ibalik. Ipagkatiwala pa kaya natin ang ating oras o ang ating katawan sa Panginoon? Dapat po kasi lahat
yung lahat ng aspeto ng buhay ay dapat ay ibibigay natin sa Panginoon. Salamat po. Amen and amen. Kaya nga, sabi nga ng isang nung isang commercial sa TV, great things comes from small beginnings. Ang sabi niya po. Kaya nga, ang payo ng Biblia ay tayo po ay maturuan na magtapat sa kakaunti at mag-appreciate ng kakaunti, magpasalamat sa kakaunti. Bakit? Sapagkat yung mga kakaunti na yan, kapag hindi mo napansin, at ang iyong hinahanap lamang yung malalaki na, mga kapatid ko, ay mabibigo tayo magkaroon ng katapatan. Paano tayo pagtitiwala ng milyon? Yun lamang pong kusing, hindi na natin mapagtapatan. Kaya napakahalaga po yung ating pong pag-aaral ngayon. Sabi nga ng ating pong nabasa kanina, yung ating pong Panginoon Jesus na nagbika niya, sabi niya, kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong pong puso. Simple lang po natin pong intindihin yon. Kung sa buhay na ito, yung mga makalupang bagay ng mundo lamang tayo po'y nabubuhay, ay ibig sabihin iyon po ang mahalaga sa atin. At ang puso natin ay nananatili po doon. Paano po yung pangwalang hanggan? So, ibig sabihin ba ay sapat na sa iyon, mamatay ka na at hindi na mabuhay at yun ang winave ang iyong karapatan sa buhay na walang hanggan? Para ng ganito po yan. Nasapatan tayo ng ating uhaw sa isang basong tubig, samantalang meron pong isang bukal ng tubig na buhay na naghihintay sa atin. Para lamang po yan na nasa waterbed ka na at pinagpalit mo ang iyong pong hihigaan sa mga tusok-tusok na higaan. Kaya wag po natin gawin iyon, mga kapatid. Piliin po natin mas mabuti. Brother Alan, sige po, go ahead. Sabi po sa dictionary, sabi po ay, a business is an organization that provides goods or services to customers in exchange for money with the goal of generating profit. So dito nakapaloob, mga kapatid, sa ating business, merong give and take. Binibigay po natin yung kailangan ng customer and at the same time, ay ando naman ang profit natin mula sa mga customer. Sa spiritually speaking, ang business natin sa ating Panginoon, pinagkalooban niya tayo ng buhay at lakas, mga pangangailangan, mga panggastos, at kalakasan. Ano ba yung mga bagay na yun ay ibibigay naman natin sa ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ako'y nagbigay ng buhay. Anong iyon naman? Business bang masasabi yung one way lang? Tayo lang panay ang kalob sa ating panay ang kalob. Hindi naman natin binabalik ang karampatang para sa ating Panginoon. Wala pong business doon. Ang makipag-business po sa ating tagapagligtas, mga kapatid, ay malaking kapakinabangan. Malaking kapakinabangan. Sabi po sa Christ Object Lessons, morning po, at marami sa mga nagtatrabaho, may mga ibang layunin ay nahulog sa isang katulad ng pagkakamali. Pakikipag-isa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng kanyang salita ay napapabayaan. Kalimutan nila na sinabi ni Kristo, kung wala ako, ay wala kayong magagawa. Sa 1:15. Lumalakad sila ng hiwalay kay Kristo. Ang kanilang buhay hindi nababalot ng kanyang biyaya at ang mga katangian ng sarili ay nahayag. Ang kanilang paglilingkod ay nabahira ng pagnanais para sa kataas-taasang kapangyarihan at ang malupit, di kaibig-ibig ng mga ugali ng di nasusupil na puso. So yun pa po, sinabi nila, ang kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang nagbibigay sa akin ng kayamanan na ito. Deuteronomy 8:17. Nawawalan sila ng pakiramdam ng kanilang pag-asa sa Diyos at sa kanilang obligasyon sa kanilang kapwa. Sa halip na tinuturing ang kayamanan bilang isang talento na gagamitin para sa kalwalhatian ng Diyos at iangat ang sangkatawan, tinitingnan nila ito bilang isang paraan ng paglilingkod sa kanilang sarili. Mga kapatid,
sa lahat ng business, although pera ang ating magpapatakbo nito, walang ibang pundasyon nito, kundi ang ating Panginoon. Sa pagparito po ng ating Panginoon, mapatid, hindi po sinabi na, well done, may successful servant. Hindi po eh. Ano mo sinabi? Well done, my good and faithful servant. Yes. Yun po yung sinabi niya. At yun po mapatid ang diwa ng kalakalan natin sa ating Panginoon. Bigyan na tayo ng ating mga pangailangan, lahat ng mga bagay pinagkakalob niya sa atin ay ibalik din naman natin ang bagay, ang patang pagsamba, pagtatapat sa ating Panginoon. Yan lang po. Salamat po. Amen and amen. Thank you, Brother Alan. Ate Lita, nakataas po yung kamay nyo o kanina pa po yan? Kanina pa po, Elder. Sorry po. Okay. Sige po. Kailan sa ipong binahagi. At ating binabati rin sila Ate Tessie Lopez Oliver. Happy blessed Sabbath. Mga kapatid, good morning and God bless us all. At si Sir Flor Sanoria, happy Sabbath po. Kamusta po dyan sa mga taga-Talimundok? Shout out po sa inyo. At ganyan din po si Sir Bayan Salas, ang sabi niya po, Amen. Okay. So ngayon po ay dadako na sa ating pong prayer time. Kasi hindi po Brother Alan, mayroon po kayong gusto idagdag? Hello po, happy Sabbath po, Elder. Ito po kami sa Porac. Ate Mary! Kasama ka Happy Sabbath po. Happy Sabbath! Shout out po. Basta tayo, opo. Elder, may magkomentaryo lang po ako. Basta tayo pong lahat ay talaga kailangan unahin po natin ang Panginoon. Yes. At sabi nga minsan, sinasabi nyo, pag tayo inuna natin ang Panginoon, maraming milagrong nangyayari sa ating buhay. Di po pa. Basta tayo po ay gagawa sa gawain ng Panginoon. We will go. Wala pong hadlang sa paggawa sa Panginoon. Yun lamang po, Elder, at God bless po sa lahat. Sa lahat-lahat po dyan sa ating mga kapatid, ano na sa mga nag-share sa atin, at nawa po ay patuloy tayong gamitin ng Panginoon sa gawain. Wala pong magiging hadlang. Lahat po tayo ay gagawa sa kanyang gawain. Happy Sabbath po, Elder. God bless po sa family mo. Salamat din po sa mga panalangin. Elder, ako po okay na. Siguro po, gawa lang din po ng katigasan ng ulo, nakakakain po ng masarap. Ayun po. Umaatake yung ating mga nagiging sakit. Okay na po ako, Elder. Praise the Lord po. At ang Panginoon po ay hindi naman po tayo pinababayaan. Basta't ang panalangin po ay laging nasa Panginoon. Anumang oras, anumang araw, anumang bawat minuto ng ating buhay, panalangin lang po, Elder. Amen. God bless po at happy Sabbath po sa lahat. Amen and amen. Thank you so much, Ate Mary. And glory to God. At mga minamahal ko, wala nang dapat maging hadlang, kundi ito po ang panahon ng ating pong pagtugon sa kanya pong paanyaya sa atin. Na tayo ay maging kamanggagawa niya at pagtapatan natin yung kakaunti, mga minamahal ko, upang tayo po ay mapagkatiwala ng mas marami. At ating gagawin yan dahilan sa ating pagmamahal sa Kanya. At ating binabati rin si Ate Sarah. Good morning, happy morning devotion na Sabbath po. At ganyan din si Ate Tess. Sabi niya, lahat po ng aking tinatanggap ay binibigyan ko ng ikapo, malit man o malaki. Kaya awa po ng Diyos. Lahat po ng aming pangailangan ay Kanyang ipinagkakaloob. Amen. Salamat sa Diyos sa lahat ng blessing na binibigay niya sa atin. Happy Sabbath po sa lahat. Opo, mga minamahal ko, ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Inyo pong kwentahin ang inyo pong kinikita. At kwentahin nyo rin po, mga minamahal ko, ang inyo pong ginagastos. Ngayon, kapag pinagbangga nyo siya sa loob po ng isang taon, ano po, ako kasi tinakita ko to, ano po, pag pinagbangga nyo po siya sa loob ng isang taon, o kaya kung ayaw nyo na isang taon, bangga nyo po sa ilang mga buwan, magugulat kayo, mga minamahal ko, saan nyo kinuha yung pong salapi upang tustusan yung marami yung mga paggastos. Diyan po papasok, mga minamahal ko, na blessing ng Panginoon. Minsan kasi, mga minamahal ko, hindi natin po napapagtagni-tagni. Kaya kinakailangan po ay mag-evaluate tayo na kung saan ang blessing ng Panginoon ay sumasagana. Kaya nga marapat lamang, nakakahiya po, mga kapatid ko sa Diyos, na kung saan ay sa Kanyang pagbibigay ay tayo ay nagiging madamot at hindi nagiging mabuting katiwala sa Kanya.
sapagkat ang ating pong Diyos ay tunay nga na tapat sa kanyang pangako na hindi tayo pababayaan ni kalilimutan man. Okay, so tayo po ay manalangin na. Salamat po sa mga nagbahagi. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, o manaming banal, maraming salamat po sa iyong pong pagtuturo ngayong umaga. Nawa ang puso na umiibig sa iyo ang siyang malikha sa amin po. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na amin po pinag-aaralan, ito po ay napakadaling gawin kung ito po ay mula sa pag-ibig ng puso. Opo, love-driven. Kinakailangan po masusumpungan natin na karapat-dapat ang Diyos. Kailangan po masumpungan natin na tayo po ay kumikilala sa kanyang kabutihan at sa kanyang pagmamahal sa atin at atin itong sinusuklian. Sapagkat kapag pag-ibig ang nagdidikta, lahat ay atin pong magagawang masaya. Ngunit kung hindi, mamnaman ko, laging na lamang mahirap at may dahilan ng ating pong mababanggit sapagkat hindi natin mahal ang siyang nag-utos. Ngunit ngayong umaga, nawa sa pamagitan ng iyong kapangyarihan o Diyos, pagliwanagin niyo po sa aming pong mga kaisipan ang bawat mensaheng aming napakinggan at nawa gisingin ang aming pong puso na makita naming maliwanag kung gaano kayo kabuti, makita naming maliwanag ang mga bagay na dapat naming ipagpasalamat sa iyo, mabuksan ang aming pong mga paningin kung paanong kayo ang Diyos na nagligtas sa amin. Kinalagan niyo kami sa lahat ng aming mga pagsalang-sang at mga pagkakasala at kami po'y inakay niyo mula sa kadiliman patungo sa kagilagilan sa kaliwanagan at dinala mula sa kapahamakan namin patungo sa aming kaligtasan. Kaya nga po, dakilang Diyos, gaya ng sabi ng awit, binigay niyo ang lahat sa iyo, ano naman ang aming ibibigay. Kaya ngayong umagang ito, nawa ang pagiging mabuting katiwala ay masumpungan sa bawat isang inyong mga anak na nakapakinig at tutugon sa iyo pong pagtuturo. Nawa ang bawat isa na may mga balakid na kinakaharap, may mga pasaning, mga bibigat na pasan, may mga kalungkutan, may mga karamdaman, at kung ano man ang nagiging hadlang, nawa sa pamagitan po ninyo, Diyos, tulungan po ang iyong mga anak. Inyong iparamdam ang iyong presensya, maranasan ang pangako nyo na tapat kayo at ang inyong salita ay amin pong mapanghahawakan. Na ang wika nyo, I will be with you always until the end of times. Hindi namin kailangan matakot sapagkat kayo kasama namin. Hindi namin kailangan mabalisa sapagkat kayo Diyos namin. Kami inyong palalakasin, kami inyong tutulungan at yung akayin ng kanang kamay ng iyong katwiran. Kaya bayan ng Diyos, walang dapat ikabalisa, kundi magtiwala lamang, manghawakan sa pangako ng ating Panginoon at patuloy na tumingin na diretso sa ating pong Panginoon na kung saan siyang nagtatag at nagpapasakdal ng ating panampalataya. Kung wala siya, ay wala po tayong magagawa. Pero sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng bagay ay pawang magagawa natin. Blessing ng Diyos Ama ang ipong tanggapin. At ang biyaya at pag-ibig ng anak ay sumagana sa atin at ang pag-ingat gabay ng banal na Espiritu sumainyo ngayon at magpakailanman. Humayo kayong payapa, humayo kayong may kaligayahan, humayo kayong nagpapahayag na kabutihan ng Diyos. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin at sa pag-bless nyo sa amin alang-alang po sa dakilang pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Magandang umaga! Good morning po sa lahat. Happy Sabbath po. God bless us all. Yan, maraming salamat sa inyo pong pagdalo. Maraming salamat sa inyo pong pag-share. God bless everyone. At huwag pong kakalimutan, please subscribe sa ating pong YouTube channel na po, no? God's Messages of Love. Search lamang po natin ang Morning Devotional at Mahal Ka na Jesus ay matatagpuan po natin ang ating kauna-unahang upload sa YouTube. Yan, God bless everyone. At shalom and miss pa mga kapatid. Bye-bye.